DO natin ngayon, restored DO natin ngayon. So, sinamantala natin na bumili ng tools natin dito sa Total Tools. Yan, Total Tools. So, eto, napabili ulit tayo ng tools natin, no? Kasi hindi naman maiwasan na nasisira yung tools natin sa workplace natin. So, what do we have here? Bumili ako ng combination square. So, yan. 40 cm, 400 mm. So, my previous combination square is nasira yung pin niya dito. So, kapag gumagamit kayo ng combination square, make sure na hindi nyo pinupukpok or make sure na wag nyong huhulugin, kasi kapag once na nahulugin or pinukpok nyo, may possibilities na masisira yung pin nito na humahawak dito, yung nakakabit dito. Yan. Kung makita yun, yung gumagalaw na yun yung pin. Yan yung mostly na nasisira sa combination square. So, make sure na alagaan nyo yung combination square nyo. Huwag nyong ipupukpok. So, yan. Tabi muna natin yan. We have here lobster riveter, pop riveter. So, para sa akin, ito yung pinaka the best na brand ng riveter dito sa Australia, which is Lobster. May kamahalan siya pero maganda yung quality. Yan. Ito yung itsura niya. Itong Lobster kasi pwede mong pisilin lang ito ng one click, isang pisil. Mapuputol na yung rivets dito, yung blind rivets. Unlike other riveters, you need to squeeze it a couple of times before the blind rivet will come off. So if you're using Lobster, you can squeeze it once or twice, depend on the strength of your hands. For me, I can squeeze it one time and the pop rivets will come out easily. So, ito mostly yung nasisira naman dito, yung pin niya sa loob, yung umiipit sa blind rivets natin, mostly lumuluwang yan. Yung last na riveter ko, yun yung problema, lumuwang. Hindi na siya tapos tignan nyo to, make sure na nakahigpit palagi to, no? Kasi saka gamit mo maglulus siya, luluwang to, puputok, tatalon siya. Once na tumalon yan, sasama yung pins niya sa loob. So make sure na nakahigpit to. Alright? So yan, ito yung ginagamit ko na riveter. May kamahalan pero mas magaan yung pag-squeeze ng rivets. Yan yung pang alis dito, pang change ng size ng blind rivets. And then meron dito, yan, bumili na rin tayo ng ito muna, long nose na vice grip. So mamaya mamarkahan natin ang pangalan natin yan para at least alam natin kung pagmamay-ari natin or hindi. So ito naman, Makita bag. Meron akong Makita tool belt, kaso yung sa right hand niya lagayan ng gun, ng drill. So inalis ko yung lagayan ng drill, papalitan ko siya ng ganito. Alright. And then yung pinaka main na nabili ko doon sa Total Tools is itong DeWalt laser level.
nung nag-work ako sa cladding, napansin ko na nahihirapan ako sa pag-level ng top hats using bar level. So I decided to buy myself a DeWalt laser level. So buksan natin ngayon, naka-seal pa siya. Ito yung meron pa siyang ano. We need to cut this one. Oops. Tama, dito. Dito yung tingnan natin. So, yun. Manual, of course. Hindi mawala tong manual natin. The unit itself. The charger. And the battery. So, tingnan natin kung ilan yung battery nito. So, 1 bar only. Pero kaya pa niyang buksan to. So, let's try. Yep, there you go. So, paano yun to? Yun. Yan, makita nyo doon yung pindutan. Tapos ito sa taas naman. Yan. So, kung gusto nating itong gamitin lang natin, i-off natin to. Yung dalawang to. Yan. Kapag nag-off pala tayo ng laser level, no? Siguraduhin natin na i-off muna natin bago natin iangat. Yan. Wag nating iangat tapos i-off. That is the wrong way to do it. So, yeah. So, let's charge this battery. Mamaya, charge natin yan. Okay. Paano to? Ganun. Yep. So, yun. So, mga nagtatanong kung magkano ba itong mga price ng nabili ko na to. Hindi ko na sasabihin, no, kasi baka makita pa ni Mrs. yung price. Nako, magtatalak na naman yun. So, wag na nating banggitin yung presyo. Wag na nating sabihin kay Mrs. na bumili tayo ng tools. Kasi, alam niyo naman yung mga babae. Tayo naman, dumadami yung responsibilities natin sa work, kaya din natin ito. Saka, for me, if makikita ng supervisor, for me para sa akin, if makikita ng supervisor nyo or leading hand ninyo na you have a complete tools, ibig sabihin yan, decidido ka or interested ka or nakafocus ka sa work mo. Sa akin kasi nung nag-work ako sa Pilipinas, sa tools pa lang, makikita mo na kung magaling or skilled yung isang tao. Kung wala siyang tools, wag mo na siyang i-hire kasi alam mo na ang ibig sabihin yan. Pero kapag marami siyang tools, yan, dyan mo makikita na skilled talaga yung isang tao. So, yan. Hanggang sa uling video natin.